House Speaker Martin Romualdez hinimok si Vice President Sara Duterte na humarap na sa pagdinig ng Kamara para hindi na madamay pa ang ibang mga tauhan ng Office of the Vice President. Duterte nananatili ng magdamag sa Kamara para bisitahin naman ang kanyang nakadetain na Chief of Staff. Si Melales Moras sa sentro ng balita. Nasa batasang pambansa ngayon si Vice President Sara Duterte kasabay ng pagkakakulong ng kanyang Chief of Staff na si Yusek Zulayca Lopez. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nitong Miyerkules, pinatawan kasi ng contempt order si Lopez dahil sa mga paglabag kaya't nakapiit siya ngayon sa Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kagabi pa dumating sa batasang pambansa ang Vice Presidente para dalawin si Lopez. At dahil bawal naman siyang matulog sa detention facility, doon siya nagpalipas ng gabi sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. May nagbalita na may dalang unan. Actually, may intention siya to visit her regularly. No? So, baka ito na yung manifestation of that interest, no? Na mabisita si Chief of Staff Attorney Lopez on a regular basis. Magtatagal sa piitan ng Kamara si Lopez hanggang sa Lunes, November 25 na siya ring petsa ng susunod na pagdinig ng House panel. Una nang hinamo ni House Speaker Martin Romualdez ang Vice Presidente na humarap na lang sa pagdinig ng komite at magpaliwanag na ukol sa isyu ng umunoy maling paggamit ng kanyang pondo. Yan ay para hindi na rin madamay pa ang iba niyang tauhan na wala namang kinalaman. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya na yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Ang iba pang kongresista sang-ayon din dito. Nananatili raw bukas ang kanilang imbitasyon kay VP Sara para dumalo sa kanilang mga pagdinig. Kung talagang naaawa sila, then encourage nila yung pong mga individual o mga opisyales na may kinalaman po sa utilization of confidential funds. Ngayon po sinasabi nila na hindi po sila makaka-attend in future meetings kasi hindi pa po alam kung anong mga programs mangyayari. I think it's hard to believe po. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.